Hi guys, ako nga pala si Hener Malubag, also known as Mr. Primo. Pinapanood nyo ito ngayon dahil gusto nyong magkaroon ng savings para umasenso sa buhay. Ngayon, after nyong mapanood ang video na ito, sigurado makakapagsimula na kayong mag-ipon ng pera effectively. Simulan na natin. Dito pag-uusapan natin kung paano ka magkakaroon ng savings sa panahon ngayon. Kung iniisip nyo na sa pagtitipid kayo magkakaroon ng savings, malabo yun. Bakit? Dahil sa panahon ngayon, kahit anong klaseng pagtitipid ang gawin nyo, mahihirapan pa rin kayo magkaroon ng savings, lalo na yung savings para sa pangarap at savings para paghandaan ang edukasyon ng mga anak hanggang kolehiyo at savings na may pagkukunan kapag may emergency. Malabo talagang makapag-ipon sa pagtitipid lang. So ano ang dapat gawin? Iyan ang trabaho ko ngayon. Ituturo ko kung ano ang dapat nyong gawin. Ituturo ko kung paano magkakaroon ng savings sa panahon ngayon effectively. Right. Alam nyo ito pero hindi nyo lang ginagawa. Paano nga ba? Kailangan magkaroon kayo ng extra income. Bakit kailangan mo ng extra income? Number one reason ay ang sahod mo. Kasi ang sahod mo ay panggastos mo lang. Panggastos sa mga bagay na hindi mo maiwasang bilhin. Yun yung tinatawag na pangangailangan. So, yun ang dahilan kung bakit ang sahod mo sakto lang. Kung bakit minsan kulang, di ba? Kaya kung dedepende ka sa sahod mo para magkaroon ng savings, malabo yan. Kaya dapat magkaroon ka ng extra income. Anong extra income ba ang kailangan mo? Dapat magsimula ka ng business. Anong klaseng business naman yan? Kung ikaw ay isa sa mga taong matagal nang nagtatrabaho pero hirap na hirap pa rin magkaroon ng savings, o ikaw yung taong gustong magkaroon ng savings, may tatlong klaseng business kang pwedeng simulan. Ito yung business na kayang-kaya mo dahil napakaliit lang ng puhunan. Una ay ang retailing. Magtayo ka ng tindahan. Ito yung klase ng business na pinapaikot ang puhunan, meaning lagi kang mamumuhunan. Isa rin ito sa mga traditional business kung saan kapag maliit ang puhunan, maliit din ang income. Kung gusto mong palakihin ang income mo sa ganitong business, kailangan mong palakihin ang iyong puhunan o yung tindahan mo. Kung gusto mong umasenso naman sa ganitong business, kailangan mo ng tiyaga at kailangan mong trabahuhin siya ng full-time. Ang masaklap sa ganitong business, kompetisyon. Dahil halos lahat ng lugar ngayon may tindahan na. Ibig sabihin, napakabagal ang pag-asenso sa ganitong business. Pero guys, pwede kayong makakuha ng extra income. So next, direct selling. Sumali ka sa mga direct selling company tulad ng Avon at Natasha. Kung mahilig kang magbenta o magaling kang magbenta, ito yung business na bagay sa'yo. Katulad din siya ng retailing. Lagi mong papaikutin ang puhunan. Isa rin siya sa mga traditional business na kapag maliit ang puhunan, maliit din ang income. Ibig sabihin, kailangan mo ding palakihin yung puhunan mo dito para lumaki din yung income mo. Para naman umasenso sa ganitong business, kailangan mo ng sipag at tiyaga plus skill sa sales talk. Siyempre, kailangan mo yan. Kaya dapat mag-seminar ka lagi. At kailangan mo din siyang gawin ng full-time. Ang maganda sa business na ito, mababayaran lahat ng pagod mo. Lahat ng hirap mo, merong bayad. May kapalit na kabayaran. Katumbas na kabayaran. Hindi katulad sa trabaho na kahit anong gawin mo, kahit anong hirap, sipag, at tiyaga ang gawin mo, hindi tataas o hindi magbabago ang sahod mo. Next is yung investment. Ito, kapag ginawa mo tong investment, tawag sa'yo investor. Ito yung business na parang bangko. Hindi siya katulad ng retailing at direct selling dahil isang beses ka lang mamumuhunan. Hindi rin siya katulad ng traditional business dahil dito may sistemang sinusunod. Kaya kahit maliit ang puhunan, magiging malaki pa rin ang income. Para naman umasenso dito, kailangan mo rin syempre ng sipag at tiyaga. Pero kahit sa umpisa lang, ang maganda pa sa business ito, kahit part-time mo siyang gawin habang buhay, aasenso ka pa rin. Ito yung business na pwede kang makapag-ipon ng pera effectively. Ito yung business na kayang gawin ng kahit na sino dahil part-time lang talaga siyang ginagawa. Ito yung business na kailangan nyong gawin. Dito sa business na ito, pwede kang umasenso sa maiksing panahon. Kapag ginawa nyo ang business na ito, siguradong within 2 years, mabibili mo yung mga bagay na gusto mong maipundar sa buhay mo. Mapaghahandaan mo yung edukasyon ng anak mo hanggang kolehiyo. Matutulungan mo yung mga mahal mo sa buhay nang hindi ka nagigipit.
At syempre, hindi ka na mamomroblema sa pera lalo na kapag may emergency. Ang business na ito ay kayang-kaya mong simulan dahil napakaliit lang ng puhunan. Ito yung business na ituturo ko sa inyo. Ito yung business na kayang-kayang baguhin ang buhay nyo. Kayang-kaya mo makapag-ipon. Ibig sabihin nun. So, simulan na natin. Start a business for as low as 1,980 and earn 10,000 to 50,000 monthly by doing the business part-time. Guys, one time lang tong investment na to. Ibig sabihin, isang beses ka lang maglalabas ng 1,980. Ang 1,980 kung iisipin mong gastos, maliit yan, malaki yan. Pero kung iisipin mong pang negosyo, napakaliit yan. Ang 1,980 pwede kang kumita ng 10,000 to 50,000 monthly. Kung magtatago ka naman ng ganyang halaga sa bangko, tingin mo ilang buwan ang dadaanan or ilang taon ang dadaanan bago tumubo ng malaki. So, ang masaklap, malabong tumubo. Ganito na lang ang isipin mo. Hindi mo kailangang gawin ang business na ito kung sa trabaho mo ngayon kaya mong mag-ipon ng pera para paghandaan ng pag-aaral ng anak mo hanggang kolehiyo. Or yung savings na kapag may emergency, hindi mo na kailangan mangutang. At yung savings na mabibili mo yung pangarap mo, hindi lang sa'yo, kundi yung pangarap ng mga mahal mo sa buhay. Kung sa trabaho mo, kaya mo magkaroon ng ganyang klaseng savings, hindi mo kailangan gawin ang ino-offer kong business opportunity. Pero, kung alam mo at inaamin mo sa sarili mo na kahit anong gawin mo, nahihirapan kang mag-ipon dyan sa trabaho mo ngayon, bakit hindi mo subukan ang negosyo? Mag-open mind ka lang sa loob ng 55 minutes. Palawakin mo ang pangunawa mo at dapat panoorin mo ito ng seryoso. Bakit kailangan mong panoorin ng seryoso? Dahil kapag savings ang pinag-uusapan, dapat seryosohin yan. Siguradong makakatulong ito sa iyo, lalo na para makapag-ipon ka. Kaya dapat seryosohin mo. Open mind ka lang at tapusin mo ang video na to, saka ka na mag-react pag tapos na. At sigurado ko, walang taong hindi magugustuhan ng negosyo, maliban lang kung sarado ang isipan nyo.